Thank you, Jesus. Right now, mga kapatid, atin pong i-welcome Sister Leia Rodriguez to give us amen, to preach and to teach the Word of God. Clap your hands to the Lord. Thank you, Pastor John. Lahat ng papuri at pagsamba ay para sa buhay na Diyos, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Medyo kinabahan ako kagabi, mga kapatid, dahil hindi ko alam, medyo nahirapan akong huminga kagabi. Baka masyadong na-stress sa nangyayari sa church natin, mga kapatid. Siyempre, doon kay Sister Aisa, we always pray for her good health. The same time, nung Friday kahapon, sa akin na Sister Lyra, medyo na-absorb ko yung negativity talaga na. And, praise God, glory to Jesus. Sabi ko kay Pastor John, Tor, mag-ready ka bukas. Pag hindi ako nakapunta, alam mo na. Pero, para I feel the burden kay Pastor John, mga kapatid. Kasi, lahat ng tao, mga kapatid, na ginagamit ng Panginoon na tumatayo dito. We are preparing, mga kapatid, to share the Word of God according to God's wisdom. At the same time, could feed your soul, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. And in an hour, sabagay si Pastor John, ready naman niya lagi. Hallelujah! Yes! Then ito na naman, walang laman ng notes ko. Naiwan ko ang notes ko. Anyway, sabi ko nga, bahala na si Lord. Praise God! Hallelujah! Shall we pray, mga kapatid? Glory to Jesus. Lord, we recognize you today, Panginoon. We invite your presence, Lord. Hallelujah. Speak to your people, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Use me, Panginoon, as your medium of your words, Panginoon. As the medium of your humbleness, Panginoon. As a medium of your wisdom, Panginoon, to teach, hallelujah, this congregation, Panginoon. Lord, wala akong itataas, Panginoon. Wala akong dapat ipagmalaki, Lord, sa sarili ko, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon. Hallelujah, Jesus, na gumagamit sa bawat isa sa atin. Amin, Panginoon. Lord, I pray, God, that continue to fill the vessel of the hearer of your words, Panginoon. At uuwi sila ngayon, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Uuwi sila ngayon, God, na may pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. At araw-araw, Panginoon, ipapamuhay nila, Panginoon, ang iyong salita na ayon, Panginoon, sa iyong gawa, Lord. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. I declare healing. I declare comfort. I declare, God, peace of mind, Panginoon, in each everyone in this temple at sa lahat ng nanonood, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, sa iyo, Lord. We thank you, God. We give you honor and praise. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Maaari na tayo makaupo, mga kapatid. Iwan ko yung notes ko. Ano ba to? Okay. Hallelujah. Praise God. So, final week natin, mga kapatid, for, hindi pwedeng patay. O didilim. Okay. Praise God. Hallelujah, Jesus. Final week natin for the lesson, humility, mga kapatid. Praise God. Or humility, meaning pagpapakumbaba, submission, hallelujah. Ano pa ang ating mga naisip na term, mga kapatid, when it comes to humility? Praise God. Okay, diba? Oh, okay. Hindi ko makita. Okay, the path of humility. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Amen. When we fear God, mga kapatid, we need total submission. Amen. We have that attitude. Kung natatakot tayo sa isang tao, anong ginagawa natin? Hallelujah. Tayo ay nangingilin or nagpapakumbaba. We feel lower than the person na kinatatakutan natin. Amen? And if you fear God, mga kapatid, sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Hallelujah. As well as humility.
When we fear God, it also bears wages, riches, honor, and life. Proverbs 27 verse 2. How? So, okay. The act of humility, mga kapatid, hindi ko makita dito. Okay. Servanthood, number 1. Sabi sa Galatians 5:13-14, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. Amen. Servanthood, meaning paglilingkod, mga kapatid, sa kapwa. Hallelujah, Jesus. We cannot serve others without love. Amen? Praise God. Mahirap paglingkuran ng isang tao kung hindi natin siya iniibig. Because it's human nature, mga kapatid, na kapag wala tayong love sa isang tao, wala tayong pakialam. Amen? Hallelujah. At it is also the same thing, mga kapatid, sa ating mga sariling tahanan. Diba? A wife serve his husband because he loves them. He loves him. Amen? Ganon din sa atin, mga kapatid, sa ating magulang, yung ating mga anak, kahit pasaway, everyday nilulutuan natin yan. Ginigising natin ng maaga dahil malilate kahit nasa bahay lang nagsischool. Imagine, nasa bahay na nga lang, malilate pa. Praise God. Amen. So, hallelujah. Sabi dito, serve one another humbly. Humbly. Amen. Merong attitude, merong act ng may pagpakumbaba, mga kapatid. How will you apply that sa asawa mo, mga kapatid? Oh, sapatos mo. Pumasok ka na sa office. Right? Hindi ganon. Timplahan mo muna ng kape. Diba? O, kain ka na gang. O, anong endearment nyo sa mag-asawa? Mag-asawa to, mga kapatid, ha? Sorry sa mga youth. Ready yung mga gamit, mga kapatid. So, servanthood. The same thing, mga kapatid, as Jesus washed the feet of the disciple in the book of Matthew, mga kapatid. Di ba? Sabi ng Panginoon, kung hindi ko to gagawin, mga kapatid, I will not be one of you, mga kapatid. Ang paglilingkod or pagwawash ng feet ng Panginoon sa ating mga disciple is another way na ipakita ng Panginoon kung gaano niya binavalue yung kanyang mga disciples. Na hindi porket Panginoon siya, mga kapatid, is nagmamataas na siya. Unless you will know how to wash the feet of your disciples, mga kapatid, or yung mga taong mas mababa sa iyo, mga kapatid, you will attain humble attitude, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Next, have this mind among yourself, which is your in Christ Jesus, who though he was in the form of God, amen, did not count equality with God a thing to be grasped. Alam ng Panginoon na Panginoon siya. Diba? Sabi niya sa Bible, I and my Father are one. So, fully aware siya doon, mga kapatid. Pero, kailanman, throughout the gospel, mga kapatid, hindi mo makikitaan ng Panginoon ng may pagmamalaki sa sarili. Amen. But emptied himself. Praise God. Ito question ko to ever since. Nung si Jesus Christ nandito sa lupa, saan siya nakatira? Di ba? More of the gospel, if you read the gospel, mga kapatid, laging nasa labas ang kanyang ministry. He feeds people, he go to church, hallelujah, praise God, di ba? But, wala siyang pinagmamalaki na, I have these riches. Nakatira ako sa magandang bahay, nakatira ako sa ganito, I have money, mga kapatid. Diba? More on ministry. Hallelujah. By taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form,
He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Amen. Hallelujah. He gave His life for us. The greatest sacrifice of humbleness na kaya nating ibigay, mga kapatid, sa isang tao. Hallelujah. Kayang ibigay yan ng Panginoon. The same thing with His obedience. Hallelujah. Doon sa inata sa Kanya na tungkulin. Amen. Hallelujah. Servanthood. Next is act of humility, thankfulness. Amen. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Murmuring, mga kapatid, is an act of pride. Amen? Kapag tayo ay masyadong mareklamo, amen? Hallelujah. Nagkakaroon tayo ng pagmamalaki sa puso natin. But, kailan ka nagsabi ng, oh, thank you sa pagpapahiram mo sa akin. Di ba parang, iba yung feeling, andun yung pagmamalaki, but when you say, oh, thank you for the great favor na binigay mo sa akin, there is a great blessing from the Lord, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So every day, lagi nating isipin or i-utter sa bawat bibig natin na magpasalamat tayo sa Panginoon kahit feeling natin, mga kapatid, na walang magandang nangyari this day. Meron, syempre. Hindi pwede. The first day in the morning that God wakes you up, it's a great blessing from the Lord. You are still alive and you are still breathing. It's a great blessing from the Lord. You face the mirror, mga kapatid. Hallelujah. You are already aged. Diba? Ilan taon tayo? Let's say, ako 37. From 1 to 37, mula bata hanggang tumanda, diba? Ang dami mong na-receive na pagpapala sa Panginoon. Look at your hair in the mirror. Ako titignan ko yung buko sa, having a white hair na. But that's wisdom from the Lord. Mga wrinkles natin sa mata, that's what? It's beautify us in the glory of God, mga kapatid. Huwag mong sasabihin na, matanda na ako, may wrinkles na. No. Yes, it's a sign of blessing. Bakit? It's a sign of confident in God's glory. Hindi mo kailangan ano ba nilalagay dyan? Botox. Botox ba yan? Just to please people. Amen? Because God said, we are fearfully and wonderfully made. All God's created is beautiful in His time. Amen. So, we should be thankful for that, mga kapatid. You have work? Sinong may trabaho? Nawala ng trabaho? Oh. Nawala ng trabaho, you have time with your family? Amen? Praise God. May trabaho ka, 50 million all over the world ngayon ang walang trabaho. So, be thankful, mga kapatid. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. When we give thanks, mga kapatid, let us recognize the Lord God sa lahat ng pagpapala, trials, na binigay niya sa atin, mga kapatid. Because we attain all of this, hindi dahil sa sarili natin. Hindi dahil magaling tayo, ngunit lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen? All the wisdom, all the physical strength, you have complete body ngayon, mga kapatid. Andito na kayo sa church, mga kapatid. Hallelujah! Nakakalakad kayo. Amen? Praise God. Hallelujah. There are many people, mga kapatid, sa mundo, they are disabled. But ito minsan, this is my realization, mga kapatid. Kasi si Belle, di ba, visually impaired siya.
And nung summer, nagkaroon sila ng Computer Eye Center seminar. Alam niyo mga kapatid, every lesson, every day, five days, grabe, nakaka-bless. Hindi nag-i-start yung lesson nila without devotion. And nakikinig ako mga kapatid dun sa teacher nung devotion. Sobra, nakaka-bless talaga yung alam mo yung kahit ganun sila, na-appreciate nila ang Panginoon. How much more tayo mga kapatid na kompleto yung katawan natin. Meron doon blind autism, blind deaf, iba-ibang disability mga kapatid. Pero sobrang nakaka-bless yung life nila na everyday, marunong silang magpasalamat sa Panginoon, na-appreciate nila yung purpose ng Panginoon sa buhay nila. And mind you mga kapatid, yung teacher ni Belle doon, super galing niyang dun sa, share ko lang ito mga kapatid, just to appreciate how the purpose of God in our life moves. Na minsan sasabihin mo na wala akong silbi, wala akong ganito. No. Yung teacher ni Belle doon sa Eye Center for Computer, ang galing niyang IT, mga kapatid. Parang ka-level ni Brother Edak. Glory to God. Kasi yung magbabago ng font, magbabago ng color, Word, Excel, presentation, talagang tinuro niya talaga mga kapatid na parang kala mo normal person. Noong una nga, nung for day 1, akala namin, normal siya. Tapos, syempre, nung the second day, parang nasisira siguro yung signal, nag-open na siya ng yun. Nakita namin na blind pala. Sobrang nakaka-bless mga kapatid. Trust in the Lord. Tapos, meron silang mga group. Kasi si Belle, sabi niya, gusto niyang maging app developer or web developer. Wow, praise God. Sabi ko, sige. Tapos sabi ko, mag-add ka dun sa mga group nila kasi nakaka-encourage, mga kapatid. Yung mga blind, alam nila kung paano mag-manage ng mga visual app. Visual which is wala naman silang vision. Diba? Praise God. So, number 3, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will make straight your path. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. I will be healing to your flesh and refresh your bones. To your bones. Proverbs 3:5-8. Amen. Act of humility, mga kapatid. If all that we do is we entrust it to the Lord. Amen. Kapag lahat ng bagay, mga kapatid, na ginagawa natin, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, anong sabi doon kanina? Sa introductory verse ko, mga kapatid, God will give you riches, honor, and life. Ibibless ng Panginoon all the works of your hands, mga kapatid. Amen? Every process na pinagdadaanan natin, mga kapatid, sa buhay, painful. Lalo na ngayon, we experience anxiety, we experience depression dahil sa lockdown. Lahat ng tao is nawala ng active lifestyle. Yung mga may previous condition is nagkakaroon sila ng mga bumabalik yung mga condition nila because lack of exercise, mga kapatid, or mas lalong lumalala. Why? Because, hallelujah, trusting God is the only key, mga kapatid, in our everyday life. If we trust in God, hallelujah, Jesus, we give God the power over us. We submit ourselves unto God, and the purpose ng Panginoon sa buhay natin ay ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, yun nga sabi ko hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, kanino tayo magtitiwala? Right? Or, ano pa ang gagawin, sino yung taong dapat nating pagkatiwalaan? Diba? Sa panahon ngayon, kahit saan ka pumunta, it's not safe. Lalo na ngayon, hindi natin nakikita yung kaaway natin.
It's virus, di ba? Small, ang liit. Kaya niyan pumasok inside your system and crush you, mga kapatid. But God protecting us every day. Amen? Lalabas ka ng bahay mo, Lord, protect me, Lord. Hallelujah. Ingatan mo ako, Panginoon. Ilayo mo ko dun sa place, Panginoon. Kung nasaan man yung mga virus na yan, God. Hallelujah. So, but everything will put into an end, mga kapatid. Amen. We are just in the process, God's process of knowing Him, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Easy to forgive. Amen? Hallelujah. Sino dito ang mapagpatawad? Walang nagtaas ng kamay. Walang nagtaas ng kamay dito sa church. I don't know sa online. Put on them as God's chosen ones, holy and beloved. Praise God, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and in one has complained against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, as you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Amen. Praise God. So, we must learn how to forgive. Amen. And you cannot forgive a person who wronged you or yung taong nagkasala sa iyo, mga kapatid, kung wala kang perfect humility. Amen. Because it takes thousands of strength to forgive a person who bring pain to your life. Amen. Who bring pain to your heart. Amen? Yun ngang young people eh. sorry. Sample lang, mga kapatid. But nararanasan to ng lahat. Kahit ako. Diba? Yung mga young people nga eh, break lang, nasasaktan na. Kala mo naman mga asawa na or meron ng talagang napagkasunduan na, diba? Ang pain, tapos boyfriend lang niya. Parang 20 years niyang hindi kinausap, pinansin, kahit everyday nagkikita sa work or something. Diba? Oh, what's the feeling? Yung mga young people, anong feeling? Kapag meron kang taong iniiwasan all throughout your life. Online. Diba? Ang pangit sa pakiramdam. Amen? Pupunta ka dito, andun siya, iiwas ka dito. Diba? Amen? Praise God. So, let us always, mga kapatid, condition our heart. Diba? Alisin natin yung mga grudges sa puso natin. Hallelujah. Praise God. Kasi, what? If we cannot forgive, mga kapatid, ano sabi sa Bible? Yes, you will never be forgiven. At everyday, mga kapatid, nakakagawa tayo ng kasalanan. Amen? Kasalanan is kasalanan, even it is small or big, mga kapatid. We are subject into sin. Hindi pa tayo glorified body. We are aiming to the fullness of time, mga kapatid, na makasama ng Panginoon. So, we are subject into sin. Kahit sa isip, ano sabi ng Bible? Nagkakasala tayo sa isip at sa salita. Amen? So, mag-isip ka lang ng hindi maganda sa kapwa mo, nagkakasala ka na. Amen? How much more, mga kapatid, kung hindi ka marunong magpatawad? Amen? Praise God. Hallelujah. Fruit of humility. Amen? So, what does humility benefited or will bring into your life, mga kapatid? If you have a humble spirit, if you have that humble heart, hallelujah, what it will cost you, mga kapatid? Praise God. Number 1, you will attain favor from the Lord. Amen? The Lord's curse is on the household of the wicked, but He blesses the home of the righteous. He mocks those who mock, but gives grace
to the humble. Amen? Proverbs 3:33 to 34. Hallelujah. If you're not, kung marunong kang magpatawad, or if you have that humble heart, mga kapatid, you will attain great favor from the Lord. Praise God. In the Bible, sino yung mga character in the Bible, mga kapatid, that they gain favor from the Lord? Number 1, Moses. Amen? Sabi, ano yung description? I forgot the verse, but sinabi sa Bible that Moses has the humbled and meek heart. Amen? So, from Egypt to desert to Israel, mga kapatid, binigyan siya ng task. Hindi niya kayang, or nagdalawang isip siya to do that task, mga kapatid. Hindi niya sinabi na, kaya ko yan, Lord. Yes, ibigay mo yan sa akin, Lord. Mga Egyptian na yan. Lalo na sinabi ng Panginoon na, I am with you. Diba? Sabi ng Panginoon, kasama mo ako as you face the Pharaoh. Andiyan naman pala si Lord eh. Oli ka na, punta na tayo dun sa Egypt. But no. Sobrang andun yung puso niya na, how will I do this? Hindi ako ganun ka eloquent speaker, hindi ako ganito. Ang dami niyang mga reason sa Panginoon, but the purpose of God will still prevail sa kanyang buhay, mga kapatid. Minsan ganun tayo, we reason things, mga kapatid, para lang hindi magawa yung purpose ng Panginoon. But the purpose of God, hahabulin ka niya ng hahabulin, mga kapatid. Amen? And every purpose, there is a aftermath blessing. So, kapag tumatakbo ka sa Panginoon, lalo mo lang dinidelay yung pagpapala mo, mga kapatid. So, always, hallelujah, always ask wisdom. Wisdom na yung next. Praise God. Sino pa? When we say favor from God, Joseph. Amen? Anong nangyari sa kanya? From his brother to the pit, to Potiphar, to Potiphar, to prison. Amen? Hanggang mapunta siya doon sa right hand of the king. Amen? See that humble process ng Panginoon sa buhay ni Joseph, mga kapatid. Hindi siya nagreklamo doon, mga kapatid. In fact, he always tried things to help. Nung nasa prison siya, he interpreted dreams, hanggang magkaroon ng dreams yung hari, na siya lang ang nakaka-interpret, mga kapatid, di ba? God make a favor in his life because of his humbleness, mga kapatid. Amen. And King Solomon, di ba? When we speak favor and wisdom, si King Solomon have that humble spirit. Nung King Solomon, mga kapatid, is crowned king, mga kapatid, after David. Bata siya, mga kapatid. Tama ba? Siya yung pinakabatang king. Hallelujah. Na renowned. In a dream, tinanong siya ng Panginoon kung ano yung gusto ng Panginoon na i-bless sa kanya. Hallelujah, Jesus. Ano sinabi niya? Sabi niya is, bless me, O Lord. Hallelujah. Ganda na sinabi niya dun eh. It is, one of my favorite response, mga kapatid, when it comes to humility. You will feel the humbleness, mga kapatid. Doon sa request ni King Solomon. Kasi, as a king, as a lineage of David's kingdom, hindi siya humingi, mga kapatid, ng power, ng riches. Hallelujah. But, anong sabi niya? Sabi dito sa 1 King, chapter 3, and Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David, my father, great mercy, according as he walked before thee in truth and in righteousness, in uprightness of heart, with thee, and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit in his throne, as it is in this day. And now, O Lord, my God, thou hast made thy servant king instead of David, my father, and I am but a little child.
So, bata pa siya nun, mga kapatid. And I know not how to go out or come in. Praise God. And thy servant is in the midst of thy people. Grabe, ang daming tao nun, mga kapatid. Paano niya ma-manage? Hallelujah. That cannot be numbered nor counted for multitudes. Amen. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this, thy so great a people? So, praise God. Hindi niya hiningin yung power, authority para mapasunod yung mga tao. But he asked for good judgment, mga kapatid. Praise God. So, bas pinili niya na mag-serve siya doon sa tao, di ba? Instead of maging authoritarian siya over the people, mga kapatid. Amen? So, that is the key. When you are in management, mga kapatid, you must have that humble heart. Amen. Wisdom, yun, King Solomon. Then pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Amen? Kung meron tayong pusong mapagmataas, mga kapatid, everything will be fall down. Amen? Pag may pride ka kasi, abot langit, mga kapatid, ang iyong kataasan. Pagmamalaki. No one must be boast. Amen? So, mataas ka na, ibabagsak ka ng Panginoon. But if you have that lowly heart, mga kapatid, if you have that humbled heart, God gives you wisdom para itaas ka, mga kapatid. Amen. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace, loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial, and sincere. So kung tayo, mga kapatid, if we seek wisdom, mga kapatid, so ito yung mga katangian. So it must be pure, the intention must be pure, walang halong pagkukunwari, peace-loving. Ibig sabihin is you can feel peacefulness in every decision na gagawin mo. Considerate, hindi niya itinutulak kung ano yung gusto niya. Amen? Submissive, amen? Full of mercy and good fruit. So, ibig sabihin, the cause is maganda yung kalalabasan. Impartial and sincere. Amen. So, let us pray always, mga kapatid, for that God's wisdom. The fear of the Lord is what wisdom teaches. Amen? And humility comes before honor. If you fear God, mga kapatid, we have that wisdom, mga kapatid. Alam natin na talagang dapat katakutan ang Panginoon. At pag nagawa natin yan, mga kapatid, hallelujah, God will honor His promise to you because of your humility, mga kapatid. Amen? If you fear God, we obey His command. Amen? We have that fear to do evil things, mga kapatid. Amen. And what is that cost? We submit unto the will of God, at ang Diyos ang magbibless sa bawat nais natin, mga kapatid. Amen. Fruit of humility. Answered prayer. Amen. Lahat tayo naka-experience sa answered prayer. Amen. Praise God. Yes, congratulations. Hallelujah. Because you have that humbled heart and a righteous heart when you pray. Amen. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their lands. Amen. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, our sinful ways is a big hindrance not to answer God's prayer. For God's not to answer your prayer. Amen? Lalo na if you pray to have something, at kapag nakuha mo yon, meron kang not good intention at may pagmamalaki sa sarili mo. Amen? Hallelujah. Lord, if I buy this property, mga kapatid, ako na pinakamayaman sa lugar namin, sa probinsya. Amen? Lord, if I have this
good job or promotion, mga kapatid. Ay, sorry, Lord. Humanda sa akin yan. Ako na boss niyan. Amen? Di ba? Yung mga ganong attitude, pride. Pag sa school, kailangan maging summa cum laude. Siyempre, college na, mga kapatid. Summa cum laude. Para mapakita ko talaga na mas magaling ako sa kanya. But we pray. But our intention is mali, mga kapatid. Hallelujah. Sa tingin mo, God will answer your prayer. Praise God. So if we pray, mga kapatid, we must seek in God's glory. Amen. Lord, if I have this job, I will pay my tithes. God, I will help others. Patutulungan ko na magbayad ng kuryente yung parent ko. Mabibigyan ko na ng baon yung kapatid ko. Amen? Diba? Ay, ang sarap ng ganyang anak, mga kapatid. Praise God. Papalakpak si Ate Josie. Ibig sabihin, she have a good fruit. Okay, answered prayer. Amen? So, praise God. Ay, ano ba yan? Sorry, fruit of humility, mga kapatid. Peacefulness. Yes, itong pinaka-favorite ko. Another fruit of humility is peacefulness. Amen? Bless them that persecute you. Bless and curse not. Rejoice with them that rejoice you. Weep with them that weep. Be of the same mind towards another. Set not your mind on high things, but condensed to things that are lowly. Be not wise in your own conceits. Amen. Render to no man evil for evil. Take thoughts for things honorable in the sight of all men. If it be possible, as much as you, hallelujah, light, be at peace with all men. Avenge not yourself, beloved, but give place unto the wrath of God, for it is written, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. Romans 12:14-9. Amen. Peacefulness, mga kapatid, is when we have that power of humility, when we have that humble spirit, mga kapatid, peace could be the fruit of your humility, mga kapatid. Hallelujah. Yung wala kang kaaway, nakatulog ka ng maayos sa gabi, isn't it, mga kapatid, di ba? Parang, ang sarap isipin ng buhay na walang problema. Pero hindi kasi, hindi pwede na walang problema. Amen? But, even your trials, andun yung wilderness mo, punta ka sa wilderness, hallelujah, andyan yung mga trials mo, nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Maliban na pag walang kuryente. Amen. Diba? We must be like water. Sabi ko nga, water. Kasi yung water, it's the most peaceful element, mga kapatid. Pag ang water, nasa loob lang siya ng baso, just to demonstrate, mga kapatid, diba, naka-steady lang siyang ganon. But, gagalaw lang siya kapag merong nagpupush sa kanya or merong force, yun pala, force na mag-activate sa kanya. Amen? So, kapag meron kang, kung nandun ka sa dagat, sarap nang mag-swimming, mga kapatid. Na-miss ko outing natin. Pag nasa dagat ka, mga kapatid, akala mo lang yung dagat, hindi siya peaceful. Pero, in all the elements, napaka-peaceful nung sea. Kaya lang siyang may mga waves. Because the earth is, nagro-rotate kasi ang earth. At yung force ng earth, yun yung nagkikreate ng mga waves doon sa kanya. So, parang realization number 1, mga kapatid. Diba? If you are that peaceful as the sea, mga kapatid, hallelujah, susunod ka lang sa rotation ng earth. Amen?
kahit gaano kabilis, when we change the weather, we change the temperature, we change the atmosphere, mga kapatid, you have just following yung mga trends, mga kapatid. Meron akong trials ngayon. Okay lang yan, gawa natin ng paraan, masusolve yan. Amen? Meron akong financial crisis ngayon. Yun, medyo kasalanan yun. Pag di ka marunong mag-ipon, magtipid, amen. Yes, sin, mga kapatid. But peaceful heart, mga kapatid, hallelujah, Jesus, we can attain it in the Lord, mga kapatid. By trusting Him, amen. If we know how to humble our heart in trusting the Lord, we have that peace. Kahit ano pa yung trials na dumating sa atin. Kasi, nagtitiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, na kaya niyang lagpasan yun. Ay, kaya natin malagpasan yun sa tulong ng Panginoon. At gagawa ang Panginoon ng way para sa atin na malagpasan natin yun. Amen. I have proved that million times, mga kapatid. Praise God. Submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Si Job na nagsabi niyan, mga kapatid. Job 22-21. Diba? Kahit a perfect person in the Bible, diba? God regarded Job as perfect and upright. Siya lang yung merong katangian na ganon, mga kapatid. But he go into many trials of his life, mga kapatid. Even the painful one. Even unto the death of his children. Amen? At ito pa, talagang yung mga anak pa niya ang kinuha ni Lord, di ba? Sabi, hindi na lang yung asawa niya na nagkakos ng agony niya, mga kapatid. Minsan ganun di ba? Minsan, we have so many questions when it comes to our life na, Lord, bakit ito pa? Well, this one, ito yung talagang cause, di ba? But God has its own plan, mga kapatid. Hallelujah. And in all the trials na pinagdaanan ni Job, hallelujah, he maintained his peacefulness, mga kapatid. He has this peaceful heart. Hindi siya nag-question sa Panginoon. Amen? At alam niya na every problems na binigay sa kanya ng Panginoon is kayang ibalik ng Panginoon ng doble. Because he trusts the Lord, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Kasi kung full or perfect yung trust natin sa Panginoon, if we humble, lalo na si Job, di ba? From riches, he has everything. Then biglang, ang painful, hindi lang riches or yung material things ang nawala sa kanya. But also his children's, mga kapatid. But anong sinabi ng Panginoon? After that, nagkaroon siya ng mas maraming seeds, mas maraming anak, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Okay. Praise God. This is the last part, mga kapatid. Christ in your home. So how you will remember humility? So application to, mga kapatid. Christ in your home, how you will remember humility. Let us start this, mga kapatid, sa ating mga tahanan. Amen? Because as a Christian, we must be the role model of the outside, mga kapatid. Yung mga hindi mananampalataya, how will believe you kung hindi kayo mismo magiging halimbawa sa loob mismo ng inyong mga tahanan. Amen? So, Colossians 3:18-22, wives, submit yourself to your husband. ang hirap nito, mga kapatid. Kahit ako talaga hirap As is fitting in the Lord. Amen. Hallelujah. Basa pa tayo isang verse, mga kapatid, sa Ephesians. Yes. Thank you, Brother Du. Ephesians chapter 5.
Kasi ang iksi niya, hindi tayo nakontento. Okay. Praise God. Hallelujah. Sabi, 5:22, wives, submit yourself unto your husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the favor of the body. Amen. So, in the very beginning, God gave the full authority, or the authority talaga sa lalaki. Amen? In the form of Adam. So, tayo, nung sumaway tayo mga kapatid, sa salita ng Panginoon, or doon sa commandment ng Panginoon, anong nangyari? Total disaster. Diba? When Eve eat the fruit na pinagbabawal, amen? Hallelujah. There could be a disaster, mga kapatid. So, bakit? Because God honors or honors the authority nung asawa nating lalaki. Amen. Tinuturo ko ito mga kapatid, but I will tell you, ang hirap nito para sa akin. Brother Rodel nanonood. Diba? Minsan, sa mag-asawa, hindi issue ang pera eh. Amen? Hindi issue yung love. Kung love talaga. But the issue is yung pagsunod. Amen? How you humble yourself unto your husband. Amen? So, minsan may sarili-sarili tayong mga prinsipyo, mga kapatid, especially sa mga nanay. Diba? Minsan sabihin mo, kasi wala ka dito sa bahay. Hindi mo naranasan yung ganito, ganon, ganyan. Diba? But you are the mother, you are the wife. Meron kang inatas na tungkulin. Tama ba? And iba yung tungkulin na binigay sa asawa, mga kapatid. So, you must fulfill that duty. Diba? With accordance to the God's will sa loob ng pamilya, mga kapatid. So, if the Bible, sinabi na ng Bible na submit to is the argument, mga kapatid, para hindi na kayo magtalo, mag-away, sunod ka na lang, mga kapatid. Amen? Yun, minsan ganyan. Pag nagdadakdak yung asawa mong lalaki, quiet ka na lang. Sa amin kasi, si Brother Rodel ang mas maingay. Ako kasi wala akong sige, gawin natin. Kasi, I have that can-do attitude. Hindi lahat ng bagay pinoproblema mo. Amen? Huwag problemahin lahat ng bagay. In fact, mas focus ka doon sa gagawin mong solution. Amen? Makalat ang bahay. Alam mo, wala makalat ang bahay. Tulungan mo ko maglinis. O, di ba? O, yung mga anak yung mga bata, hindi pa naliligo. O, edi sabihan mo maligo. Di ba? Kasi minsan, kahit tayo, pag naligo, ngayon maulan, tamad tayo maligo, nilalamig tayo. Amen? So, always that can-do attitude, mga kapatid. Do not, in a husband and wife relationship, always focus yung sa solution agad ng problema. Kasi pag pinag-awayan nyo yan, walang mangyayari. Anong mangyayari dyan? Anong mangyayari? Magkakaroon kayo ng differences. Tapos yung differences, hiwalay agad. Grabe naman si Nanay Sita. Differences lang, mga kapatid. Then, that differences, lalaki yan, ng lalaki, ng lalaki, ng lalaki, hanggang such time, mahirapan na kayong i-resolve. Amen? And, yun nga, sabi ko, minsan, tayong mga babae, let us always that humble spirit, mga kapatid, when it comes to our husband. Kasi, hindi yan ibinigay ng Panginoon, hindi sila ibinigay ng Panginoon sa atin kung hindi nila tayo kayang pangalagaan. Amen? So, lagi natin iisipin yun. That every decision na ginagawa ng husband natin, mga kapatid, it has reason, mga kapatid. Ako talaga medyo matigas na ang ulo ko. Okay. Husband, love your wife and don't be bitter toward them. Yun. So, paano ko explain to? Hindi mo na ako husband. Okay. So, syempre sa husband,
Minsan, may attitude kasi ang babae. Di ba? May mga attitude ang inyong mga asawa. So, dahil on the proposal of your marriage, talaga naman, marriage counseling to. Diba? Ikaw ang pumili niyan. Diba? Sinong nanligaw? Lalaki, babae? I believe, mga kapatid, when it comes to courting, ang lalaki pa rin ang may authority. They have the authority to choose the woman na gusto nila. Yun nga sa babae, parang kung sino man ligaw, yun na sasagutin mo. Alam nga namang sagutin mo si hindi naman siya naligaw sa'yo kahit gusto mo. Diba? So, they have the authority na mamili ng kanilang gustong maging asawa. At dahil ikaw mismo, lalaki, pinili mo siya, at hindi mo, syempre, nagkakakitaan lang ng attitude within the house na after that marriage. Kasi doon na kayo magsasama. So, wala ka ng lusot. I mean, wala ka ng wala ka ng choice, kundi, hindi naman walang choice, kundi dapat mahalin mo siya. Yes, don't be bitter. Kahit may attitude siya. Kasi alam mo, mga kapatid, your feelings, kung pinag-pray mo yan sa Panginoon, it could be guided by the Lord. Kaya, di ba, napaka-deceitful ng heart natin, mga kapatid. If every feelings na nararamdaman ng puso natin, kapag pinag-pray mo yan sa Panginoon, ibig sabihin, that's the perfect will of God, mga kapatid. Hindi yung nag-away lang kayo na konti, pinagsisihan ko talaga, nag-asawa ko. No, there is no such thing of that, mga kapatid. That's why I don't believe in divorce. I don't believe in separation. Lahat ng asawang lalaki at babae na pinag-isa ng Panginoon, there is a purpose. That woman can tame by their husband through love. Amen? At ganoon din sa babae, mga kapatid. Woman can serve your husband. Amen? So, humbleness lang, mga kapatid, ang kailangan dyan. Next is Colossians 3:18-22. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Amen. So, sa mga anak na murmurers. Amen? So, check your heart, mga kapatid. Amen? Kasi, ito sasabihin ko, sinasabi ko ito lagi sa mga anak ko. Minsan, siyempre, wait lang, mamaya na, later na, ganyan. O kaya, minsan pag pinagsasabihan, yung hindi na magsasalita, yung mga anak ko naman hindi lumalabas ng bahay. Pero there are teenagers na kapag pinagsabihan sila, lumalabas ng bahay, lumilipat sa kapitbahay, naghahanap ng barkada. Diba? I tell you, you have a proud heart. Amen? And walang iba na, walang ibang makakatulong sa'yo throughout your life kundi ang parents mo. Kasi ang parents mo lang ang makakapag-tame sa'yo, ang parents mo lang makakapag-discipline sa'yo, ang parents mo lang ang tutulong sa'yo sa oras na ikaw ay nangailangan or walang-wala. Actually nga, minsan, kinukonsinti ka pa kahit ikaw pa mali kapag nakipag-away ka doon kanino Diba? Amen? Hallelujah. So, do not obtain that proud heart sa mga magulang natin, mga kapatid. Wala. Yun nga, as a human or as a child, mga kapatid, wala tayong dapat ipagmalaki sa magulang natin. Amen? Hallelujah. Kahit malaki na tayo, mga kapatid, hindi tayo aabot sa ganito kung wala ang ating mga magulang. Maliit ka, hindi ka pinakain ng magulang mo, hindi ka kaya lalaki. Diba? As simple thinking as that. Hallelujah. So, tayo, mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng grudging heart sa parents natin or yung pride. Let us be meek and humble, mga kapatid. Why? Because if we obey our parents, mga kapatid, hallelujah, there is a promise. Diba? Children, Ephesians 6,
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Amen? That is why, ayan, okay. So, sa magulang kasi, natural lang yung madaldal, lalo na pag may nanay kang bungangera. Pero, yan nga sinasabi ko din sa mga bata, wala akong itinuturong, or yung parent natin, wala yung itinuturong bagay na ikapapahamak natin. I believe on that, mga kapatid. Hindi kanyang tinuruan na, umalis ka, tumalon ka dun sa ano. Ibang magulang na yun, mga kapatid. Ibang espiritu na ng magulang yon. Amen? But, hallelujah, lahat ng inuutos sa ating mga magulang. Minsan kasi may magulang na mautos. Ako, isa ako doon, mga kapatid. Kasi nag-work ka, parang nag-work ka, tuturuan mo pa sila. No, minsan, ano mo na, wash mo na ng plate, hugas mo na ng, linis mo na ng ganito. Yon, bahay. Ligpit mo na ng ganito. Diba? Hallelujah. It's a training. Amen? Sabi ko nga, kung hindi nyo kaya, gawin nyo mga simple task dito sa bahay. Kayo mga youth, hindi nyo kaya gawin simple task. Pag nagtrabaho kayo, hindi nyo parent ang nag-uutos sa inyo. Diba? Pero sumusunod kayo. Amen? Ginagawa nyo. Right? Because, bakit? Kasi may sahod eh. That's true, diba? Pero nakalimutan nyo, mas malaki yung sahod na ibibigay ng Panginoon kapag marunong kayo sumunod sa magulang nyo. Why? Because it will follow blessing and blessing. Praise God. Lalo na pag yung anak, yung kayo, generous kayo sa parents nyo. Wow. Sobrang i-bless kayo ng Panginoon sa trabaho nyo, mga kapatid. That's a promise of God. Hallelujah. Okay, next. Okay, Father, do not exasperate your children so that they won't become discouraged. Okay. So, sa parents, mga kapatid, the same thing with your children. Hallelujah. Huwag masyadong, when it comes to discipline, mga kapatid, hallelujah. God honors discipline. Amen? Pero may parents kasi na, pag nagsalita sila sa anak nila sobra-sobra yung yung parang paghahamak. I have heard mga ganyan eh. So, yung pag dinadown, when you have that discipline, mga kapatid, wag niyong hinahamak yung kakayahan ng anak nyo. Instead, train them, di ba? Or i-mold nyo sila into something. Tama yun ni Pastor, yung scaffolding discipline. Habang maliit pa sila, mga kapatid, mag-build ka ng scaffold nila. Diba? Sa discipline. And then, para pag tinanggal mo yung scaffolding na yon, naintindihan ba yung scaffolding, mga kapatid? Sa UTV kasi di ba yung building, meron niyang parang ganon-ganon. Tapos, kailangan maano yung tulay, siya muna yung mag-guide doon para hindi bumagsak yung tulay. For example, sabi natin 30 days, tuyo na yung tulay, pwede na nilang tanggalin hanggang mag-isa. Di ba? Ganun binibuild kasi yung mga tulay. So, scaffolding discipline, mga kapatid. Discipline mo sila habang maliit pa hanggang dumating yung time na kaya na nilang mag-isa. Pero kasi ikaw, pag nag-scaffold ka ng discipline at may hamak, parang tinatapyas-tapyasan mo, syempre, pag tinanggal mo, di bagsak na yung tulay mo. Amen, di ba? So, kailangan, mga kapatid, yung mga anak natin, i-train natin sila, not anong tawag yan? May correct term sa Bible eh. Kalimutan ko na. Yung parang salita na okay, iba na lang. When you train them, mga kapatid,
lagi nating i-apply what does the Bible will tell about. Diba? When it comes to discipline. Kasi kung sasabihin didiscipline natin sila na hinahamak natin, hindi mo kaya yan kasi ayun, parang hindi mo kaya yan kasi tamad ka. At tamad mo eh. Kasi ganito ka. Maliit pa yan, tapos sinasabihan mo na ganon. Ayan. Wala pa sila sa right age to realize things. Yan, pag nasa right age sila to realize things, mga tamad talaga. Amen. Pero, sabi ko nga, ang ano niyan, ang parang fruit niyan, tawag dyan, hindi yan magiging ganyan nang hindi dahil sa'yo. Yan. That's the very duty na binigay, pinakamabigat na duty na binigay sa atin ng Panginoon. How you will mold your children. In godly way, in right way. Minsan sasabihin mo na ewan ko ba, ganito ugali ng anak ko. Okay, ay parang nagsisimba naman, ganito naman, ganyan. No. At the end of the day, mga kapatid, aminin natin, meron tayong mga pagkukulang sa kanila. Why? Because there are children. I see children that they grew well. Diba? Ibig sabihin, maayos at maganda yung papalaki ng magulang nito. So, bakit hindi mo magawa? Lalo pa tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon. We have all the resources. Praise God. Amen. So, slaves, obey your human masters and everything. Don't work only in the beginning. Watch as people. Okay. Don't work only while being watched as people pleaser, work, but wholeheartedly fearing the Lord. Amen. So, tayo mga kapatid, slaves or laborers, mga nagtatrabaho mga kapatid. So, we must have that humble heart to obey our masters, mga kapatid. Minsan, usually, pwede kami utos ni ma'am. Hallelujah, Jesus. Minsan ganyan ako mga kapatid. Sorry, Lord. Pero nung lockdown, na-realize ko talaga na sobrang blessed tayo. Sobrang blessed talaga kami. Sobrang, wow, thank you, Lord. Nga sabi ko, 50 million people walang trabaho all over the world, mga kapatid. Pero the company have a great decision to keep us, mga kapatid. Diba? Because God protect you. God protect our income, mga kapatid. Lalo na pag lagi tayo nagtatites. Glory to Jesus. At mapagbigay tayo sa kapwa natin, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lalo na in this season, hallelujah. Praise God. If we are humble, mga kapatid, alam mo, inside the work, if you have that humble attitude, mga kapatid, damay-damay na yan eh. Amen? If you have that prayerful attitude, whatever problem, trials in the company, lagi ka nagpipray, pinagpipray mo na good income, or sa bahay na nangangamuhan ka, pinagpipray mo yung amo mo na huwag matanggal sa trabaho para hindi ka maalis. Diba? Kasi pag nawalan siya ng work, matatanggal ka sa work. So, the same thing din sa amin, we pray na maging okay lahat, mga kapatid, para hindi kami matanggal sa work. Amen. So, thankful tayo sa Panginoon. Tsaka wag yung mag-work lang tayo, kasi nakatingin si ma'am. Yes, integrity. Ganon. Hallelujah. Kami kasi monthly, kaya nakatingin o hindi, kailangan magtrabaho. Kasi pag wala kang monthly report, hindi ka talaga katrabaho. Yun. Pero may work kasi na yung kahit hindi ka magtrabaho, pwede mo ipasa sa Pero pag yung mga monthly, kailangan may outcome lagi. Praise God. So, at kailangan din, mga kapatid, wag tayong masyadong rebellious when it comes to our
master or sa mga amo natin, mga kapatid, or sa, pag hindi tayo pinayagan, mag-off ako. Pag hindi ka pinayagan, mag-adjust. Amen. Wag yung, ganun din sa leave. Huwag mag-aawol. So, praise God. Hallelujah. Kasi sila, mga kapatid, may intindihan nila rin yan kung emergency. Papayag yan eh. Pero pag, maglalakwatsa ka lang, syempre hindi naman importante. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Kasi whatever, yun eh, kahit sa amin, pinapaintindi lagi ng company yan, na kahit hindi nagtatrabaho sa work, we are caring for your welfare. Kasi kapag nagkasakit kayo, na nangangamuhan kayo sa amo nyo, they have this duty na, syempre, ipa-check up kayo, ipagamot kayo. So, less income na din yun, mga kapatid. Which is, tayo din mismo, mag-ingat tayo kasi tayo din ang magsasuffer. So, alisin natin yung mga rebellious spirit, mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon. Tapos saka magre-request ng increase. Diba? I-tune up natin yung mga minds natin at yung hearts natin, mga kapatid. Praise God. So next is 1 Peter 5:5. Okay, likewise, ye younger, submit yourself unto the elders. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Amen. So, it tells about the authority, mga kapatid. Hallelujah. Especially with the young ones, mga kapatid. Hindi dahil, hallelujah, if you have that position inside the company, inside the church, inside in any organization, then, syempre, may iba din na mas higher, mas matanda pala sa atin. Let us be humbled unto them, mga kapatid. Give the respect na nararapat sa kanila, mga kapatid. Hindi porkit na you are the boss and you have that 50 years old, mga kapatid, na rank and file, hallelujah, is pwede mo na siyang alipustahin, mga kapatid, or pagmataasan. No. Minsan, ito tandaan niyo, mga kapatid, minsan, may mga tao na they do not want, hindi naman sa grow, ayaw lang nila ng stress. I've learned that in the company. Ma'am, ang galing mo kaya, bakit hindi ka mag-apply ng ganito, ng management training? Ayaw nila ng stress. They are just waiting for their retirement, kunin nila yung retirement nila, and happy life. Walang sakit. Kasama pa nila yung mga anak nila. It doesn't mean that you are a manager, you are a boss, or you are the executive of the company, mas magaling ka na sa mga tao na nasa baba mo. No. Meron niyang mga sari-sariling purpose. So, be humble. Diba? Marami sa amin na mga nagtitinda sa office, nagtitinda ng prutas, nagtitinda ng gulay, nagtitinda na kung ano-ano. Siyempre, bibili kami doon minsan pag lunchtime. Pag-uwian, kasabay namin yan. Wow, ang gaganda ng mga kotse. Naka-Fortuner. Nagtitinda lang yan ng prutas. Mga retirees, mga kapatid. See, we must give our respect to other person, mga kapatid. Hindi natin alam kung ano yung mga katayuan niya sa buhay. Amen? Meron nga doon sa office si Mang Chasa, nagtitinda lang siya ng mga cold cuts. Umiikot yan, pagsahod. Pero, Diyos ko, ganda ng kotse. Minsan, ganyan ang standard natin di ba? Sorry, I am not looking for yung standard ng tao. But, how we are going to become humble and how are we going to treat other people. Amen? Hindi porket ang laki ng sahod mo ngayon at siya ay nagtitinda lang ng ganito at siya ay ganito lang. Kung pag mataasan mo siya. We have no rights on that, mga kapatid. Hallelujah.
Because lahat tayo mga kapatid, may mga pinagdadaanan tayo. Amen? Meron tayong mga position and purpose na ang Panginoon lang ang nakakaalam at kayang mag-bless sa atin. 'Di ba? If we make the standard of ourselves as a standard of the world, kung doon natin ipapattern, mga kapatid, babagsak tayo sa standard ng Panginoon. Amen? Because God looketh not into the physical appearance. God looketh not on how you decide or how you talk, but God looketh on the content of your heart, on the content of your purpose. Hallelujah. Diba? Hindi tayo tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo kumilos. Hallelujah. Magdamit, do we have that standard or how to become modest, mga kapatid? Which is God honoreth, mga kapatid. Pero when it comes to attitude natin every day, hallelujah, there is a reward and a curse from God sa lahat ng bagay na ginagawa natin, mga kapatid. So, yun nga sabi ko, we have the power to choose. Kung if we become humble, we become proud, hallelujah. If we love others or continue to be the enemy of others, amen. If we do good and we do evil, amen. There is no such thing in the world, mga kapatid, that could guide us, hallelujah, in this path of humility. But only Jesus Christ, mga kapatid. Let us always travel the road into God's will. Amen? Kung ano yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid, yun yung dapat nating sundin. Kasi if we follow our own attitude, mga kapatid, we will be failed. We are all be failures, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Hallelujah.